Mula sa palabas na Supernatural, kung napanood o pinapanood mo man ang series na ito, marami tayong nakilalang mga nilalang, mga multo, mga paniniwala at higit sa lahat, marami tayong nakilalang mga anghel at pati na rin demonyo. Isa na nga sa pinakilala dito ay ang demonyong si Asmodeus. I am Asmodeus. Si Asmodeus ang kinikilalang isa sa 7 prinsipe ng impyerno. Halina't samahan niyo kung tuklasin ang kwento sa likod ng demonyong ito. Si Asmodeus na kinikilala din bilang Ashema-Deva ay nagmula sa Judeo-Islamic lore at kinikilala bilang hari ng mga earthly spirit. Siya ay makikilala sa Deuterocanonical Book of Tobit na parte ng Catholic at Orthodox Biblical Canons. Ang libro na ito ay kinilalang canonical ng Council mula sa Hippo o dating syudad ng Annaba sa Algeria taong 393 Common Era. Ayon naman sa isang German bishop at theologian na si Peter Binsfeld, kinilala niya si Asmodeus bilang demonyong sumisimbolo sa lust o pagnanasa. Taong 1958 naman nung kinilala ni Binsfeld ang mga Princess of Hell at isa nga dito si Asmodeus kasama sina Lucifer, Mammon, Leviathan, Beelzebub, Satan at Belphegor. Ang 7 na ito ang sumisimbolo sa 7 nakakamatay na kasalanan. Nabanggit din ang pangalan ni Asmodeus sa ilang Talmudic legends tulad na lamang sa kwento kung papaano nagawa ang templo ni Solomon. Ayon sa mga historians, ang salitang Asmodai ay nagmula sa Avestan language na Aisma Daiva. Ang Aisma ay nangangahulugang kalit habang ang Daiva naman ay nangangahulugang timon. Nagkaroon ng pagtatalo ang ilang mga historians kung saan nga ba nagsimula ang pangalan ni Asmodeus at kung ano ang kahulugan nito. Taong 1906 nung hindi tinanggap ng mga Jewish ang relasyon ng pangalan ni Asmodeus mula sa Persia at maging sa Judaism. Pero naniniwala ang ilang mga historians na ang ilang paniniwala mula sa Persia ay umabot sa mga Jewish nang hindi nila namamalayan. Kung tayo naman ay titingin sa Biblia, hindi mismo nabanggit ang pangalan ni Asmodeus, pero mababasa mula sa 2 Kings ang pangalan na Ashima. Ang taong ito ay ang false god na kinikilala ng Syrian at ginawang isang idolo. May mga naniniwala si Ashima at si Asmodeus ay iisa lamang. Si Asmodeus ay kinikilala din bilang Aishma, Ashmedai, Ashmodai, Asmodei, Asmodeus, Hasmodai at Sidonai. Kinikilala ito bilang demon of lust at pangatlo sa 7 deadly sins. Siya rin ang pang-32 sa 72 espiritu ni Solomon. Si Asmodeus ay naglalayong sirain ang pagsasama ng 2 mag-asawa. Inaakit itong lalaki na makipagtalik sa iba para masirang pamilya na mayroon ito. Si Asmodeus din ang chief of demons na nakatoka sa pagsapi sa katawan ng isang tao. Magmula nung unang panahon, kinikilala ito bilang pinakamasama sa infernal demons ni Satanas. Pinaniniwalaan din na ang kanyang pangalan ay nagmula sa isa sa 7 arkanghel na pinaniniwalaan ng mga Persian na si Ashma. Ayon naman sa Hebrews, ito ay anak ni Naama at ni Shamdon. Si Asmodeus ay dating miyembro ng mga seraphim na pinakamataas na order ng mga anghel. Pero ito ay tinapon sa lupa dahil sa pakikipaglaban nito sa tabi ni Lucifer. May ilang kwento din itong asawa mismo ni Lilith na kinikilalang Demon Queen of Lust at kung minsan ay kinikilala din ito bilang anak naman ni Adan at ni Lilith. Mula sa Tobit, ipinahayag kung papaanong si Asmodeus ay nagkaroon ng pagdanasa sa isang babaeng nagngangalang Sarah. Dahil sa kanyang pagdanasa sa babae, pinapatay nito ang lahat ng lalaking muntikan nitong mapangasawa. Nung ang babaeng si Sarah ay nagkaroon muli ng panibagong manliligaw na kinilala naman bilang si Tobias, si Sarah ay nagdasal sa Diyos para siya ay tulungan. Pinababa ng Diyos ang isa sa kanyang arkanghel na si Raphael. Mula kay Raphael ay nautusan nito si Tobias na gumawa ng insenso gamit ang puso at atay ng isang glanos na isda
at ito nga ang paraan para mapaalis si Asmodeus. Matapos nito, natuloy ang pag-iisang dibdib ni Tobias at ni Sarah. Pero matapos ang kasal ng dalawa, dumating si Asmodeus at tinangkang patayin si Tobias. Pero dahil nga sa maraming tao ang naroon, nagawa nilang itaboy ang demonyo. Matapos noon, pumunta naman sa Egypt ang demonyo at doon nga ay sinundan ito ni Raphael hanggang sa ito ay mahuli at kanyang maikulong. Si Asmodeus ay binanggit din sa kwento ni Solomon. Mula sa teksto, si Asmodeus ay naninirahan sa constellation ng Ursa Major o ang Great Bear. Mula sa kanyang tahanan, binubuo niya ang kanyang plano kung paano sisirain ang buhay ng bagong kasal at kung papaanong maghahasik ng kasamaan sa mundo. May paniniwala din na itong nagkalat ng kabaliwan sa utak ng ilang kalalakihan para pumatay ng mga birhen na babae ng walang kaawa-awa. Dahil kay Beelzebub, nakilala ni Solomon itong si Asmodeus. Sinabi nito kay Solomon na ang nanay niya ay isang babaeng tao at ang kanyang tatay naman raw ay isang anghel. Dahil na rin sa pagdidiskusyon ng dalawa, nalaman ni Solomon ang kahinaan ni Asmodeus at ito nga ay ang tubig. Ngayon ko, bakit takot maligo yung demonyo? Ginamit ni Solomon ang kahinaan ng demonyo para mapasunod ito. Dahil sa malakas itong si Asmodeus, dahan-dahan at mabuti nitong binind si Asmodeus para malaman kung ano ang paka nito sa sangkatauhan at syempre, tumulong na din sa paggawa ng templo. Ewan ko parang ang tindi ng mga construction workers si King Solomon, mga demonyo pa talaga. Pero dahil nga sa nabuwag ang templo na ginawa nito, ang lahat ng kanyang mga alipin tulad na lamang ng iba pang demonyo ay nakawala at di kalaunan ay sinamba ng mga tao bilang mga Diyos. Si Asmodeus ang pinakaunang demonyo na nakatakas sa kamay ni Solomon. Dahil sa nagawa nitong linlangin ng hari, natulungan niya ito upang mas lalo pang lumakas kung papakawalan daw siya nito. Pero di kalaunan, nahuli naman muli ni Solomon at kinulong ito sa isang aparato para hindi na makawala pa. Si Asmodeus ay inilalarawan bilang isang nakakatakot na halimaw at nagtataglay ng 3 ulo. Ang isa ay tupa, isang toro at isang ulo ng tao. Ang mukha ng lalaki ay mayroong patusok na tenga, malalaki at bungi-bunging ngipin at ang kanyang bibig ay naglalabas ng apoy. Ang kanyang katawan naman ay parang isang tao lamang, pero ito ay nagtataglay ng isang pakpak ng isang tandang at nagtataglay din ng buntot ng isang malaking ahas. Bukod sa kanyang nakakatakot at kakaibang itsura, si Asmodeus ay nakasakay din sa isang kakaibang nilalang, isang leon na mayroong pakpak at ang leeg nito ay katulad ng isang dragon. Sa ilang paglalarawan kay Asmodeus, ito ay isang lalaking mayroong nakakapang-akit na itsura pero mayroong kapansanan na pagiging lumpo o ika-ika. Hindi alam ng mga tao ang magandang lalaki na ito ay nagtataglay ng isang binti ng isang manok. Marahil kaya nga siya iika-ika. Kung ating mapapansin, ang demonyo na ito ay mayroong pagkakatulad sa demonyo na si Asura na pinaniniwalaan naman ng mga Hindu mula sa kanilang kasamaan at maging sa ilang parte ng kanilang katawan tulad na lamang ng kanilang ulo. Pinaniniwalaan nga na makikita mula sa mga grimoire o mga magical instructions kung papaano tatawagin ang demonyo na ito. Pero ang payo din nga ay ang demonyo na ito ay mapanlin lang at delikado at syempre kayang pumatay. Si Asmodeus ay unti-unti ring nawala sa pop culture merely centuries ago pa lang. Ang kanyang huling pagkakakilala ay noong 17th century kung saan ang isang Spanish at French playwrights ay mas pinababa ang kanyang katungkulan. Mula sa pagiging demonyo, naging isa itong genie in a bottle. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing Asmodeus, hindi ito kilala ng iba. O kung kilala man, marahil ay dahil nakalaro sila ng isang game. At o kaya naman ay nakapanood nga sila ng mga TV series kagaya ng Supernatural. Pero bihirang-bihira mga taong nakakalam ng kwento tungkol sa demonyong ito.